araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang Kay kung saan ating babalikan ang mga espiritual na pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Manalangin tayo. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Jesus, sa mga sandaling mabigat ang puso naming naglilingkod, Ikaw nawa ang aming lakas at alib. Kapag kami nasasaktan, hindi nauunawaan, o napapagod sa paglilingkod, huwag mong hayaang manaig ang sama ng loob sa aming puso. Sa halip, turuan mo kaming magpatawad, magtiis ng may pananampalataya, at magmahal na may kababaang loob. Pagalingin mo ang aming mga sugat, panatiliin mong dalisay ang aming hangarin, at sa gitna ng aming pagod at lungkot, ipaalala mong ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakaunawa, at ikaw ang magpapalakas sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang Kay sa Radio Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Bisitahin niyo rin ang aming official website, Radio Maria PH. Mababalikan din po ang mga episodes ng Usapang Kay sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang Kay ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayan, magandang araw sa inyong mga kalakbay. Magandang araw. Araw po. Ayan. So, kamustahan muna tayo bago tayo pumunta sa ating mainit-init na talakayan ngayong araw na ito. No? So, unahin natin si Sister. Katatapos lang ng aming annual retreat. So, nakapagpahinga, nagbigay ng oras para manalangin. So, relax with the Lord. Rest and relax with the Lord. So, salamat sa Diyos at na bigyan ako ng pagkakataon na makapag-unwind during this annual retreat. Kayo naman po, Father, nagbabalik po ulit sa ating screen ang ating program director na walang iba kundi si Father Louie R. Coronel. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ako po si Father Louie at busy po ako ngayon sa mga gampanin sa UST dahil marami pong mga kaganapan na nangyayari kapag patapos na po ang taon. Ikaw naman, Brother Pao, kamusta ka naman personally? Gawa nga ng busy rin po tayo sa simbahan, no? At walang oras, so everyday po tayo doon. Actually, Monday to Sunday po tayo nagre-report doon. Bilang pagtugon doon sa tawag ng CBCP at ng Archdiocese of Manila, no? At kalayunan, then, yun din ang naging tawag sa atin ng ating Santo Papa, no? Na nananawagan sila na mag-alay tayo ng dasal para sa kapayapaan sa ating mundo, no? So sa ating parokya po na nagawa naman po yun no nung hapon nung Sabado nung April 11, no? Nagkaroon tayo ng actually inumpisahan siya ng Divine Mercy Chaplet na sinundan ng Rosario, tapos meron tayong misa, no? And pagkatapos nung nag-alay tayo ng pagsindi ng kandila doon sa Carillon na sinamahan din po uli ng dasal kasama po yung mga parishioners natin. No. Ayun. Pero Brother Pao and Sister, mukhang may kasama po tayo ngayon. Yes. Sino kaya itong kasama natin na ito? So isang magandang araw po sa mga gasubaybay dito sa programang Usapang Kay. Ako po ay si Sister Rita Mendoza, isang katikista mula po sa Bulacan. Saang parokya po kayo sa Bulacan? Saan lugar sa Bulacan? To be exact. Ang parish po namin, parokya ng Nuestro Señor Jesucristo at Diocesan Shrine ni Saint Andrew Kim Taigo. Ah, Sa Lulumboy. Lulumboy, oo.
Di ba Father Coronel, taga Lulumboy din kayo? Kaparokya. Kaparokya. Doon ako lumaki sa Lulumboy, pero kami ngayon ay may bahay din, hindi lang sa Lulumboy, kundi sa Barangay Duhat kung saan doon din nakatira si Sister Rita. Ayan po, so nakilala po natin ang ating special guest sa araw na ito, no? So, ang pag-uusapan natin ngayon, no, isang maselan ngunit napakahalagang paksa. Ito'y tungkol sa heartache natin sa ating pagsiservisyo sa simbahan. Napakagandang maglingkod sa simbahan, maraming saya, maraming grasya, maraming bunga, ngunit aminin natin, may mga sugat ding kaakibat ang paglilingkod. May mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, kawalan ng pagkilala, pagod, paninira, at minsan katahimikang mabigat sa loob. Ang masakit dito, hindi lang ito simpleng pagod ng katawan, madalas puso ang nasasaktan. Grabe, napakalalim. At kung puso ang nasaktan, hindi basta pahinga ang kailangan, kundi biyaya, paghilom, at ang tamang pagtingin, no? Parang kanta. Kahit konting pagtingin. Sa episode na ito, titignan natin ang mga konkretong sitwasyon maaaring magdulot ng heartaches sa service natin sa simbahan at pag-uusapan natin kung papaano ito haharapin ng may pananampalataya, katotohanan at pag-ibig. Kapag masakit na ang paglilingkod, paano mananatiling tapat? So yan ang ating topic sa araw na ito, no. So ngayon gagawin natin, magbibigay tayo ng mga sitwasyon, no, at isa-isa po tayong sasagot, no. So ngayon, ang ating isa sa mga pag-uusapan natin, kapag tapat mong paglilingkod ay hindi napapansin, no. So ito yung magiging sitwasyon, no. Siguro si sister ang una nating bibigyan ng sitwasyon, no, para sumagot dito. Ikaw ang laging present, ikaw ang maaasahan sa lahat ng bagay, sa choir, sa sacristy, no, sa catechism, mga ganun, formation, sa opisina. Ngunit parang ordinaryo lang ang lahat, no, sa paningin ng iba o yung mga nakakataas sa'yo. Walang pasasalamat, walang pagkilala. Minsan, mas napapansin pa yung mga kulang sa'yo, no, imbis na yung mga nagawa mo. No? Sister, may ganun ka na bang karanasan? Meron din. Meron. Of course, napakasakit yung ganong karanasan. Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na basic human needs. At yun, ang kategorya niyan ay yung psychological needs. Yung need to be appreciated, to be recognized. No? So kung halimbawa ay katulad ng sitwasyon na ibinigay niyo sa atin na lagi kang present, very active ka sa simbahan, sa organization mo, talagang nag-e-exert ka ng effort for service, no? So, kung di ka napapansin, syempre natatamaan dyan kung minsan yung ating ego natin, no? Yung pride natin, yung, sabi ko nga, yung needs natin, yung basic human needs natin, yung psychological needs natin. Pero siguro maganda na balikan mo, no? Ano ba yung pinakadahilan mo kung bakit ka pumasok dun sa organization mo? Halimbawa, sa choir, o kaya naman yung pagiging catechist, o kaya naman ikaw yung mother butler. Ano ba yung talagang pinaka motivation mo, yung goal mo kung bakit ka pumasok doon sa organization niyo? Kasi bakit ko sinasabi yan? Kasi kung alam mo kung ang dahilan kung bakit ka naandyan, halimbawa, sasabihin mo na, nandito ako para maglingkod sa Diyos. So, kung sakali man dumating yung time na parang hindi ka napapansin, hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo, lahat ng efforts mo. Pag binalikan mo yung pinaka-reason mo, yung pinaka-goal mo, yung motivation mo, why you join the organization, palagay ko ay makakatulong na mapakalma yung puso, no? Na hindi ka na andito para purihin ng ibang tao, no? Pero kundi bukal sa loob mo na naandyan ka para maglingkod o magserbisyo sa Diyos.
Kaya kahit na sabi nga sa Bible, no, sa Matthew chapter 6 verse 4, no, na your Father who sees in secret will be the one to reward you. So kahit na walang human gratification na sinasabi sa pamagitan ng mga papuri, appreciation, pero kung alam mo, sigurado ka deep in your heart na nandyan ka para maglingkod sa Diyos, so kahit na hindi ka i-affirm ng mga tao sa paligid mo, as long as sincere na ginagawa mo yan para magserbisyo sa Diyos, ay matatabunan yung ating pwedeng pagsa-self-pity natin, no, na hindi tayo napapansin. Totoo rin yan, no, minsan, no, sa mga, lalo na sa mga bagong pasok, no, sa mga organization, sa ministry, sa parokya, no, ang ano niya, pag minsan kasi may ano naman yun, may mga interviews before you enter the organization and ministry, no, so number one tanong dyan, ano ba ang dahilan mo, ba't ka pumasok, no? Syempre ang laging sagot ay gusto maglingkod sa Panginoon, no? Nandoon yung excitement, no? Nandoon yung joy, yung saya ng pagsiservisyo nila sa umpisa. However, habang tumatagal, no, nakakalimutan nila yung ganong pinano nila, no, sinagot nila doon sa pagpasok nila, no? Kasi minsan para siguro dala na rin ng mga peer pressure, no? Dala na rin ng mga siguro yung competition, no, within the organizations, no, yung sa mga kasamahan. Nakakalimutan nila yung isinagot nila no na maglingkod, no. Talagang naghahangad na sila ng more than that, which is yun ang delikado minsan, no. Kasi doon na nagbi-build up talaga yung tensions, no. And yung sa sarili mo yung pride, no, na tinatawag natin, no. Kayo po ba, Sister Rita, may ganun po ba kayong ano? Meron ding mga ganon, pero siguro Mm-mm. kung titingnan siya sa mas malalim, Mm-mm. ang isang pagkilala, ang isang papuri, para sa akin, parang mayroong responsibilidad, mas mabigat na responsibilidad na ako na Mm-mm. kailangan gawin Mm-mm. para yung pag-appreciate dun sa ginawa ko ay talagang mabigyan ko ng natawag dito, mabigyan ko siya ng patotoo Mm-mm. na deserve ko na magkaroon ng papuri, pero meron tong kaakibat na mas mabigat na responsibilidad. Okay, Totoo yun. may insight si sister, no? Ibig sabihin nun, sige gusto natin ng papuri, pero yung papuri na yun may responsibilidad. Yes. May Oo, akibat. Oo. may kaakibat yun. Kasi Ang once ganda pag ng insight na napansin yun. ka, di ba? Pag once na napansin ka sa parokya na kaya mo yung ganitong bagay. So, syempre, may tendency na may ibang mga trabaho o gawain sa simbahan na pwedeng iatang sa'yo. Kasi naniniwala silang kaya mo ring gawin. Yeah. No? Yes. Pero totoo yun, minsan na-appreciate din natin yung may ganun tayong sitwasyon. Pero minsan, nagkakaroon tayo ng doubt din at sa sarili. Parang mapapatanong ka, bakit ko pa ginawa yun? Parang nagsisisi ka later on. No? So yun. Ito, pangalawang sitwasyon naman tayo, no? Mm-mm. Kapag may nauna sa'yo sa pwesto, kahit mas matagal siya, mas matagal ka na rather, na naglilingkod, no? Siguro ang magandang sumagot nito si Father Coronel, no? Father Coronel, Mm-mm. bigyan kita ng sitwasyon, no? Sige. Matagal ka ng volunteer, no? Mhm. Committed ka, trained ka, lahat-lahat na, alam mo na kung paano magawin, no? At marami ka na naitulong. Pero nang dumating ang panahon ng appointment, no? O panahon na para magkaroon ka ng posisyon sa isang organization or sa ministry, pero iba ang pinili, no? Mm, mm. No? Mas bago, mas close sa authority, o mas visible. Father, may ganun ka na yung karanasan? Meron, kaya lang di ko na sasabihin kung saan yun at Ah. kailan. Opo, no. Mm. Pero hindi iyon hinangad ko na or hindi ako yung nagtanong, kung hindi yung ibang tao ang nagtatanong sa akin, bakit hindi ako ang nilagay do'n. Pero alam nyo, may kanya-kanya kasi tayong mga talents na binigay sa atin ang Panginoon. At alam ko sa sarili ko na may mas ibang tao na mas, tama doon at kung saan ako nandoon noon ay pinapahalagahan ko 'yun dahil walang maliit na
na na role para maglingkod sa ating Panginoon. Kaya lang minsan may mga tao sa ating simbahan na nagiging career, 'no? Yung Mm. at yung ito pong ano, itong, paglilingkod na kailangan ganito, after some time ganito. Alam niyo kahit hindi natin hingin 'yun, darating, 'no? 'Di ako si Sister Rita, nagsimula 'yan bilang isang katekista. Mm. Naging pangulo pa 'yan ng mga katekista sa amin. Mm. Hiningi ba niya 'yun? I don't think nag-apply siya do'n, hindi niya hiningi 'yun. Pero sabihin lang nun ay maglilingkod ka ba dahil sa misyon o maglilingkod ka dahil gusto mong magpakilala. Nagiging Mm. ikaw ang nagiging sikat at hindi yung Panginoon. Kaya sa kaharian ng Diyos, ang pinakamataas ay hindi laging yung pinaka kitang-kita sa isang lugar. Madalas, siya pa yung naglilingkod ng tahimik. So, Mm. Sister Rita, ano yung nangyari sa inyo doon? Alam ko hindi naman niya hiningi na maging pangulo. Ilang taon ka naglingkod bilang pangulo? Siguro father nasa 10 years. Imagine, 10 taon. Opo. 10 taon 'yun. Pero 'yun ba ipinangarap mo na, "Ako next dito?" Oo, Hindi ko po pinangarap sa buhay ko na oo, maging presidente. Kasi 'yun. alam ko, yung sabihin natin, alam ko yung kakayahan ko sa katayuan ko, alam ko Mm, naman. Pero dahil ibinigay yun, tinanggap ko. mm, Pero dumating po ako dun sa point na after 3 years, ko na siya. Kasi ayun. sabi ko, ano na, kumbaga bigyan na ng pagkakataon yung iba, para sila naman yung Oh. mangulo. Pero nagre-refuse, nagre-refuse sila. So hanggang umabot na nga doon sa ganoon katagal. At tapos hindi naman yun lang po yun, bukod doon bago ako naging pangulo, naging treasurer ako, siguro 12 Ayun, years, mm, naging, auditor ako. mm. So doon sa haba ng panahon na ako ay naging katekista, lagi akong officer, Mm. lagi akong officer. So parang kung minsan, kahit na ayaw ko na dahil ito ay misyon. 'Yun, Naglilingkod ako dahil ito ay misyon ko. So tinanggap ko siya at ginampanan ko doon sa abot ng kaya ko, sa kung ano man yung kaya kong ibigay, ginawa ko. pero Sister Rita kung halimbawa po ay kung sakali lang, Hmm, halimbawa hindi kayo napili. Kunyari, tumagal na kayo sa pagiging katekista, hindi kayo napili, sa tingin niyo sasama ang loob niyo? parang sa totoo parang hindi, parang mas matutuwa ako na ako ay isang tagasunod lang. Opo, Parang mas masaya ako doon sa magiging tagasunod lang ako. Kasi 'pag 'yun. ikaw yung namumuno, nasa iyo lahat yung ano, responsibilidad. Mm. At Mhm. kung ilan yung pinamumunuan mo, lahat ng 'yan kailangan alam mo kung papaano mo sila pamumunuan. Mm. Sabi nga ni Sister Rita kanina, siya daw nagbantulot pa siya, hesitant na maging pangulo, pero kung ano yung kakulangan niya, dahil alam niyang sarili niya, ang nagpuno ay yung Panginoon. So, Yes. kabaliktaran naman yung kay Sister, talagang nilagay siya para doon. Si Sister Marisa naman po, alam ko po naging prioress si tama po ba ako Sister? Naging prioress kayo? Yun po Ano, ba Sister, pinanalangin ninyo? hindi, Father. Hindi rin. Kahit kailan hindi ako nag-aspire ng Oo, posisyon. Ah, kasi naging priora ako na bata ko pa nung Father, yun nga, 34 lang ako, I bata believe. pa. Tapos naging formator ako. Parang looking back noon, sabi ko nga nun, parang hindi ako makapaniwala na nalalagay ako sa mga I Gano'ng was ano, given mga responsibility. Halimbawa ngayon, as provincial councilor, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na ako yung nag-lead. Kasi lagi kong sinasabi, I am a good follower. Kung anong sabihin sa mm, akin, gagawin ko talaga. I really give mm, my heart. Pero yung ako yung magsisimula, hanggat
ako yung maglilid, as much as possible, ayoko. Eh, Parang sister, katulad ni Sister Rita. ang good leader nagsisimula bilang good follower. Yun Pero po. Father, ito yung gusto kong sabihin. Kasi yung unang, di ba yung sabi nyo kanina, kayo, yung mga ibang tao nagsasabi na Oo dapat eh. ikaw na dyan. Opo, may ganun din ba? Yes. Pero on the Meron other din. hand naman, meron din namang kuminsan, katulad din ng sinasabi ni Sister Rita na ayaw niya pero nailagay siya. Minsan kasi, yung mga nakakataas sa atin, halimbawa yung parish priest, o kaya yung general o General. yung superior, gano'n na, may mga bagay na nakikita sila sa atin o kung Oo. sino man yon na hindi natin nakikita. Ayun. Opo. Yung minsan ay yung tinatawag na may grace of office sila Opo, na opo. naliliwanagan yung isipan yung ni Father o yung general or kung sino man yun na eto may kakayan tong taon to na kung minsan hindi natin nakikita sa sarili natin pero sila nakikita nila. Sister, meron akong special and very curious question sa inyo. 34 lang kayo na naging ano kayo, priora. Siyempre sa kumbento, may mas matanda, higit ang tanda sa inyo. Pamumunuan mo ngayon yon. Father, ang hirap ng Paano, sitwasyon ko nung dati kasi nako, andun yung ex-provincial. mm. Ay, Ex-provincial, ganun ba? nung time na, when I was elected, nandun yung ex-provincial, andun yung mga Oo, ex-superior, andun yung ex-directress, lahat nako. ng exes na andun sa community ko. Tapos may junior. Pero very consoling din, no? God is a God of consolation kasi sabi nung provincial namin, you were able to balance the young and the old. Ayun. Parang na-appreciate niya na kahit na yung mga matatanda, nakita nila kung paano ko mag-lead, paano ko namuhay, Ayun. na Kayo talaga ay na-appreciate. naging ina ng kumbento at kayo Mm. yung nag-balance. At yung pagba-balance na yun, maaaring hindi niyo alam na kaya niyo, binigay ni Lord. Kayo na nagkaroon ng grace of office. Mm. Actually, Father, iniiyakan ko talaga nung nahihirapan ako. Ay, Kasi, gano'n? syempre, mga lola na sila, tatanda na sila. Oo. Tapos ako ang bata ko. Nga Tapos, eh. alam mo yun, yung parang ang feeling ko noon, pagka bigay na bigay sa akin yung office, pagka-install sa akin yung office, parang, o yan, bahala ka na. Ikaw nang bahalang magpatakbo. Ikaw nang, Mm. yung i-entra sa'yo, bahala ka na kung ano. Eh, syempre, wala akong experience, pero yung grasya talaga ng Diyos. Oo. Pero Sister Rita and Sister Marisa, ito binabalikan na lang naman natin yung mga nakaraan ano. Pero Opo. Mm. titingnan po natin ngayong panahon ngayon, yun bang pinagdaanan niyo, batang-batang superyora, 10 taon ng pagiging katekista, pangulo ng katekista, mayroon ba kayong, pagsisisi ngayon or hinanakit kay Lord, ba't kayo nilagay doon? Anong nasa puso niyo ngayon na kayo ay nag-follow, nag-obey kay Lord kahit na mahirap? Sa ngayong panahon, ngayon na po. Ano po ang tingin niyo, Sister Rita muna? Sa akin po ah, wala po akong pagsisisi. Kung hindi ang meron po ako ay pasasalamat. Dahil nga po doon sa panahon na yon na talaga namang sabihin natin kulang naman ako sa kaalaman, maraming mas may pero sa panahon na yun, nagampanan ko naman siya ng, maayos at, yun kaya pasasalamat ang hindi pagsisisi kung hindi pasasalamat. Pasasalamat. Eh, kay Opo. Sister Marisa? Ako din, pasalamat. Salamat sa Diyos kasi binigay niya ako ng grasya na magampanan ko yung tungkulin ko. Pasalamat sa kongregasyon na pinagkatiwalaan nila ako na kahit na bata pa ako, wala akong karanasan, pero binigyan ako ng ganong responsibilidad. So, ibig sabihin nun, yung tiwala nila sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa congregation ko na
kahit na mahirap yung pinagdaanan ko, pero andun yung tiwala nila sa akin. Otherwise, hindi nila ako hindi nila ibibigay sa akin, hindi nila ako i-confirm, hindi nila ako iboboto kung wala silang tiwala sa akin. So, salamat pa rin doon. At yung mga karanasan kong yun, nakatulong yun sa akin doon sa susunod kong responsibilidad as Hmm, coordinator. Mm. ayun. Baliktad, Father, usually kasi ang nakikita ko dun sa mga naging formator, sila, naging formator muna sila bago sila naging superior. Oo nga, tama. Pero in my case, I became a superior first. Then after that, naging formator ako. Kaya parang mas na yung first-hand experience ko as superior, yun ang tinuturo ko sa mga formats. May connection yun sister, eh. Mm. Yung dalawang yun sa paghuhubog, hinubog kayo para kayo ay humubog din ng ibang, mga magmamadre. Ang ganda po, punong-puno tayo ng pasasalamat. Ngayon sa ikatlo naman natin po na sitwasyon ay ididirect naman natin 'to kay Sister Rita. Kasi ito naman ay tungkol sa kompetisyon, mga inggitan sa ating ministry. Kasi tayo po ay mga tao, minsan, sa halip na pagtutulungan, minsan nagkakaroon ng paligsahan, aminin man natin o hindi na ako mas magaling dito or siya mas magaling doon. Sino ang mas magaling kumanta, ito nga, sino mas malapit kay Father, may gano'n pa. Oo, kasi naramdaman ko 'yan nung parish priest ako, eh. Ayun, tapos sino pa yung laging bida sa programa, sino yung mas pinakikinggan ng council, sino yung mas maraming alam sa liturgy or sa pagbibigay ng katesismo. Meron talagang minsan na inggitan at kompetisyon. Anong masasabi mong payo doon, Sister Rita, kapag mayroong ganoon po na nangyayari sa isang samahan, lalo na sa parokya o kahit na anong community? Yun nga, Father. Yan yung isang, malungkot na katotohanan na nangyayari, yung inggitan, parang pagalingan. Pero sa akin kasi, ang mahalaga, alam ng isang naglilingkod na naglilingkod siya sa Diyos. Oo, So, hindi kailangan na ako'y magmagaling. Kung mhm, hindi, ang kailangan lang ay ibigay ko kung ano yung kaya ko, kung ano ang meron ako, nang hindi ako nagmamagaling. mm. So yun yung mahalaga kasi na maging, kaisipan ng isang taong naglilingkod, ng isang taong nasa simbahan or kahit nasaan man. Yun yung mahalaga, na 'wag mong isipin na mas magaling ako sa kanila. Mm, Mas okey yung samahan namin, yung organization namin, ito yung mas magaling. Kasi doon yan nagkakaroon ng hidwaan. oo, Doon nagkakaroon ng hidwaan na nag nag sabi nga natin, nagpapalitan ng mga hindi magagandang salita, ayun na, nagpapataasan ng ihi, gano'n nga, 'di ba, gano'n. So, napakapangit na mukha na makita ng mga pangkaraniwang mananampalataya, na kung makikita nila na ganito yung mga lingkod ng simbahan, nagpapataasan ng ihi, matataas ang ere, nagpapagalingan, ah, walang walang maganda siyang ibubunga. tama. Hindi siya makikitaan ng magandang resulta. Mhm, Kung hindi, ang mangyayari talagang sa halip na makikita mo yung harmonious na relationship within the parish, ang nangyayari, nag-iisnaban, ayun. 'di ba? So, pangit. Oo, hindi So, maganda, kaya sana nga yun yung mawala. Sana yun ay hindi hindi manatili. tama. Ikaw Brother Pau, nakaramdam ka na ba sa paglilingkod mo sa Panginoon na may taong naramdaman mo lang na may inggit sa'yo? At paano mo naman hinandle yun kung meron kang naramdamang ganoon? Parang mapapaisip ka, bakit
ka ba kinaiinggitan, wala ka namang ginagawang mali. No? Wala ka namang ginagawang masama at hindi mo naman siya, that person pertaining to, hindi mo naman siya sinasagasaan. No? May ang daming pumapasok sa isipan mo na nakakagulo. No? Pero well, una talaga mapapadasal ka sa Panginoon na sana magkaroon ng kaliwanagan, no? Hindi lang sa aking sarili, para din sana dun sa taong involved din, no? Hindi ganun kadali yung proseso na maayos yung isang gulo, no? Yung inggitan, mahirap mawala yun talaga. Kasi as long as talagang I mean, kasi minsan kahit kausapin mo yung tao, no? Kausapin mo yung tao, magpaliwanag ka, minsan hindi nila tinitake yung paliwanag mo. So, wala ka rin magagawa. Ngayon, parang casual na lang, no? Mm. Kasi nasa iisang lugar lang naman kayo kumikilos lahat eh. Mm. So, kailangan mong kahit hindi na workout, pero alang-alang na lang sa pagsiservisyo, casual. Pero I mean, Oo. wala na yung galit. I mean, wala na yung Opo. galit sa sarili. No, hinahayaan mo na lang yung sitwasyon kasi sabi nga nila, time will heal, no? So, Yes. antayin na lang natin kung kailan magiging Mm. okay. Tayo Pero tayo tayo lang din ang nag-iinggitan, tayo din ang magmamahalan kasi mamahalan, no? naglilingkod tayo sa Panginoon, eh. Oo, totoo Nakakahiya yun. naman na tayo pa yung magiging, dahilan ng Mm. siraan, tayo yung nagsimula tapos madadama yung iba. Opo, tsaka mahirap talagang pilitin ang sitwasyon. Yun ang natututunan ko. Wag mo siyang madaliin, wag mo siyang pilitin. Pero ipinagdasal mo. Pinagdasal lang natin, oo, Oo. 'no. Masama naman din magtanim ng galit kasi nakaka-stress, nakakadagdag. Oo. Oo, maliban dun ilang hektarya na ba tinaniman mo? Opo. Kapagka lagi ka nalang tanim ng tanim, oo, naku, Saka ang sama ng mahirap loob. yung papasok kang masama ang loob, tapos sa Ang simbahan hirap ka. nun. Opo, ang hirap kumilos, parang 'pag nakita mo na siya tapos magalit ka, parang wala na, sira na yung buong araw mo. Oo, tapos paano kung katabi mo pa, peace be with you. Ang hirap-hirap. Kaya pinapanalangin natin everyday na sana meron tayong kapayapaan at lahat magkaroon ng harmonious relationship. Green monster daw yun, Father. Ay, oo nga 'no, nagiging Green green monster, monster ka, yung yung inggit. inggit. Hindi. Nagiging monster ka dahil Yeah. pagka ikaw ay punong-puno Kasi ng ano, pagka may inggit. nahahaluan na ng inggit, pwedeng maging isirain mo yung ibang tao. Kasi Opo. siyempre hindi ka natutuwa na masaya ka para sa kanilang achievement, no? So, Mm. anong gagawin niya dahil hindi siya sisirain niya yung tao. Opo. Yun yung mga consequence ng inggit. Pero sister, lagi namang talagang meron tayong talent at lagi rin may taong mas magaling kaysa sa Magaling. atin. Yun sana Yes. ang magandang i-focus, no? Yung Yun. pagka halimbawa, nararamdaman ng tao na parang naiinggit siya, diskubrihin niya sa sarili niya, ano ba yung Yun. kakayahang meron ako na Yun. wala siya at siya naman meron na wala naman din sa akin, Opo. di ba? So yun yung isang parang antidote sa Sa inyo. inggit, no? Alamin, kilalanin natin yung ating sarili, kung ano yung Tama. mga bagay na pwede nating magawa at hindi natin kayang gawin. At Ayun. i-appreciate natin kung ano yung kanyang ginagawa, no? So instead na magalit tayo, mainggit tayo, is appreciate natin kung ano kung ano mang meron yung tao yun. Pero Tama tanong po. ko lang 'no, kung inggit din ba matatawag kung minsan, happy ka naman dun sa person, pero parang gusto mo meron ka ring ganong klaseng, talento 'no, kakayahan? Talagang ano, i-re-channel mo yung mga bad thoughts na hindi Mm, maganda, mm, yan. totoo. Si Sister Marisa may tanong kay, Brother Pau. Mm, Okay, Brother Pau, ngayon, halimbawa, ikaw ay napagalitan sa harap ng iba, nagkamali ka, o minsan, hindi naman talaga kasalanan. Pero napahiya ka sa meeting, sa group chat, sa rehearsal, at sa harap ng mga volunteers o iba pang miyembro ng parokya. mm. Hindi lang correction ang naramdaman mo, kundi humiliation. Brother Pao, na-experience mo na ba yan? There was a situation na siyempre dahil may aktibidad
sa kapilya na yun kung saan din ako nagsuserve noon, no, natitense din kasi yung pare. So ako yung nakita niya, ako yung kinausap niya. Pero wala akong kinalaman dun sa nangyayari. Ang nasabi ko lang dun sa pari na yon na, sige po father, ayusin ko po. Pero kahit wala akong kaalam-alam dun sa nangyayari, sige ayusin ko po. Kasi ayoko din maramdaman niya na parang magiging useless ako dahil kinausap niya ako. No? Pero ang ano doon kasi is, ako naman din yung lumapit doon sa person na supposedly involved doon sa kinatitense ng tao na yon. So kinausap ko din. Pero parang ang mali ko lang doon is hanggang doon lang ako. Ayun. Ang sinabi ko lang, hindi ako tumulong. Parang sinabi ko lang, no, uy, si ano, nagsabi niya ng ganito, nagtitense na siya, ganito, ganyan. Yun yung ano, yung mali ko, no, na sana hindi ko magawa sa susunod pang mga mangyayari, no. Noong una nagtaka lang ako. At Pero later on, naintindihan ko naman kasi talagang wala siyang makikita doon eh. Tsaka dahil ako yung nakita niya, siguro talagang kailangan niya ng agarang makakausap. So, naintindihan ko naman siya. Hindi, siguro kwento ko lang ano, ito kasi nangyari, hindi naman sa akin lang kung hindi yung mismong grupo. Sabihin na natin na hindi lang ako kung hindi almost the whole group talagang sumama ang loob. Na ang sinabi ko sa kanya, siguro kako father, pansamantala, gusto kong pumunta muna sa ilang. Para pagnilayan, ayusin yung sarili ko kung merong hindi ayos, ayusin yung sarili ko. At kung halimbawa at dumating yung pagkakataon na pakiramdam ko'y okey na ako, babalik ako kung ako'y tatanggapin pa. So ayun. ngayon at present, unti-unti, unti-unti parang sabi nga Unti-unti. ni Brother Pao, parang ako na mismo yung gumagawa ng paraan para mag-heal ako. Para mag-heal yung aking, naging, hindi magandang pakiramdam. Mm. At ngayon, ano, sabi ko nga itong Easter na 'to, nararamdaman ko ang ganda ng naging bunga sa akin, itong Easter na 'to. Kasi ano, para bang binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na, oo, nagalit ka sa kanya, sumama ang loob mo sa kanya, pero ikaw bilang tagasunod, ngayon gumagawa ako ng maliliit na hakbang para hindi man maibalik kung saan kami nagsimula. At least ay, mawala yung ano, maghilom nga ako. Na ako At ngayon. maganda yung iyong, kinalalagyan ngayon. Dahil ngayong Easter ay sumabay pa lalo yung kagalakan ng parang nabuhay ka muli galing ng Mm. ilang. At ang nakatutuwa naman doon sa initiatives na ginagawa ko, nagre-respond naman siya. Ayun ang mahalaga. Oo, kumikilos talagang banal na espiritu. Yes. Meron po muna akong katanungan, no, dahil Kanino? siguro para sa lahat. May natural lang po ba mainis ka dun sa namumuno sa inyo? Siyempre kasi tao tayo eh. We don't deny our human emotions, di Mm. ba? Pero how we respond to our emotion, diyan tayo magkakatalo. You Mm. don't deny, no? Nasaktan ka, nagalit ka, pero paano mo ina-express yung galit mo? Mm. Halimbawa, galit ka, tapos, so ang gagawin mo, nagre-retaliate ka, gaganti ka. Mali yun, di ba? Mm. Pero galit ka, tinanggap mo yun, inaccept mo yun. So ano ngayon ang positive way ng pag-respond dun sa anger na yun? Di ba, pagdadasal mo siya, Yes. kakausapin mo siya, makikipag-dialogue ulit ka sa kanya, di Mm. ba? Or iiwasan mo yung magkaroon kayo ng another conflict in the future. So, yun yung mga positive way na pagre-respond natin dun sa emotions natin. Kasi kung siyempre at the spur of the moment, kung galit ka, no? Pero na-blind na tayo kung minsan, hindi na natin naiisip na, ay, mali pala yun, o kaya mas lalo palang naging worse yung ating relationship, yung communication natin. Pero kung mag-iisip muna tayo,
hihinto muna tayo, ide-delay muna natin yung reaction natin, hihinga ng malalim, no? Magre-relax muna tayo, ida-divert muna natin, o kaya medyo kasi di ba meron yung tinatawag na different reaction, yung flight, fight, no? Flight, lalayo ka muna. Fight, lalabanan mo muna. So, kung yung reaction natin ay negative, magpapadala tayo sa emosyon natin, o talo tayo. It's not a win-win situation. So, kailangan yung positive way of handling our emotions. Yun. Actually, yung sinasabi ni Sister Rita na nagpunta muna siya sa ilang. Doon siya nagnilay. Hindi siya gumanti, pero pinag-isipan din niya kung ano nangyayari sa kanyang sarili. So, ito parang connected din to sa tanong kanina, no? Kapag ikaw naman ang sinisi sa problemang hindi mo naman hawak. So, ang sitwasyon, nagka-problema tayo, for example, sa isang event, no, sa attendance, sa mga kung ano-ano pang gamit sa isang event, no, sa schedule at lahat. At ikaw ang visible, ikaw ang pinagbuntunan ng galit, no, o ng inis, no. Kahit marami kayong involved, parang sa'yo lang bumabagsak ang sisi. May ganun ka na rin bang karanasan, sister? Hindi lang yung mga maliit na event. Merong malaking may parang malaking desisyon. Siya ang nakakaalam. And in God's own time, no, kung ano man yun, ay lalabas kung ano yung totoo. Pero, syempre, ang sakit ng loob ko din na ba't ako yung sisisihin niyo? So in other words, sister, hindi pala ibig sabihin na naging malapit ka sa Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ay immune ka na sa heartache. Hindi, Father. Hindi no? In fact, ako nga, sabi ko nga love na love talaga ako, Lord. Pinaparusahan ka. Pag marami kang problem, mas love ka siguro dahil kaya mo na dalhin. Oo. Dami, Father. Dami. Oo. Pero bakit kaya ganun, no? Ano ko lang dito, narinig ko lang sa kwento mo, sister, no, na kung sino pa yung malapit kay Kristo ay siya yung pinahihirapan, no? Ano po kaya itong ibig sabihin? Parang trip lang ba ni Lord na pahirapan yung mga Hindi sumusunod sa sa pinapahirapan Parang, God is not a cruel God na intentionally na mahihirapan ka at sasaktan ka. Pero ako, kung ano man yung mga paghihirap na dinaanan ko, pinagdaanan ko, at pagdadaanan pa in the future, ako tinitingnan ko yung lagi, parang God is, ah, yung gusto niya pa akong mag-grow, gusto niya pa akong magtiwala ako sa Kanya. Na when I look back in my life, kasi bawat isa sa atin, meron tayong tinatawag na personal mission. Hindi yung pagiging Dominican ko, no? Pero hindi yung pagiging misyonera ko. Pero bawat isa sa atin, meron akong personal mission na pag binalikan ko yung different chapters of my life, isa lang yung sinasabi niya sa akin lagi. Ang personal mission ko is to trust in the Lord always. So when I look back in the different chapters of my life, yung journey ko, yung paghihirap, whatever struggles, yung mga joys, it's always trust in the Lord. And that is my personal mission. Ramdam po namin, sister, na talaga kayo tinawag bilang madre at binigyan kayo ng ganyang mga position of trust kahit na mahirap kasi bibigyan kayo ni Lord ng biyaya para manatili dyan sa lugar na yan. Okay. So dumako naman tayo sa susunod nating sitwasyon, no? At ito ay feeling ko pwede sumagot si Father Louie Coronel, Sige no? nga, tingnan natin nga. Kapag may chismis, paninira o kwentong hindi totoo tungkol sa iyo. So ito yung sitwasyon.
may kumakalat na kwento. May Mm. nagsabi raw, may Mm. narinig daw, gano'n. Mm. Minsan tahimik kang naglilingkod pero may sariling bersyon ang iba tungkol sa iyong intensyon, sa iyong Mm. ugali at pagkakamali. Alam mo nung ako'y kura paroko diyan sa Santissimo Rosario Parish, may nagsabi sa akin, sabi niya, pero mahal ko yung taong nagsabi sa'kin na 'to 'no. Sabi niya, "Alam mo Father, kami po'y mga retired na, marami kaming ginagawa, mga apo namin inaalagaan namin, pero 'pag nasa bahay kami at nakikita ko yung mga kumare ko, pinag-uusapan ka pa rin namin Father. Kahit wala kang ginagawang ano, ikaw yung usapan namin 'no." So natawa na lang ako doon at siyempre, may mga bagay din na akala nila ganoon, eh, hindi naman ganoon yung or maaaring magkaiba ng pananaw, iba yung dating sa kanya. Kaya meron tayong pagkakaiba-iba. Pero dapat sa bawat sinasabi natin may charity na lumalabas sa ating bibig 'no. Kasi kailangan intindihin natin yung mga tao. Ngayon ang nangyayari po yung mga tsismis, ipakita po kung ano yung totoo, kung ano yung ginagawa po ninyo, kung yun ang totoo. Ngayon, hindi hindi natin makakaya kasing paliwanagan ang lahat 'no. Pero sana panalangin natin na maliwanagan yung mga taong yun. Saka higit sa lahat na 'wag nating hayaan na yung paninira ng ibang tao yung magdikta ng pagkatao natin. Yung pagkakakilanlan mo sa iyong sarili ay, iba doon sa tsismis na sinasabi nila. Minsan nga maaaring hindi talaga tsismis kung hindi maling pagtingin sa iyong ginawa. Father, puwede rin kasi na halimbawa may mga sinasabi mga tao tungkol sa'yo, Mm. i-examine din yung sarili. Opo, tama rin po Baka yun. baka meron silang nakikita na hindi ko nakikita. Alam mo may isang nakakatawang, ano, iba-ibang kongregasyon ng mga madre ito na naglilingkod sa parokya, eh, nagkaroon ng alitan siya, sa isang pari, yumaon na yung isang paring yun. Sabi niya, "Miniting ako kung yung kura paroko, miniting ako. Ay naku father, aalis na po kami, dito sa parokya, hindi na kami maglilingkod." "Eh, bakit?" "Kasi po si father gano'n ay ganito po yung ginawa sa'min, pinahiya po kami, ganyan, ganyan." Sabi ko naman sa kanila, "O sige po sister kung yun po yung pasyon niyo, hindi ko kayo makukumbinsi." Ganyan, sabi ko, "Sister, kayong lahat ay nag-mission kung saan-saang mga bansa. Kung sa maliit na bagay na ito na nasaktan kayo sa sinabi ng pare, bibigay kayo sa inyong misyon, anong mukha ang ihaharap natin sa Panginoon? Sige sister, okey lang po kung di na kayo maglilingkod bukas." Sabi sabi ng mother right there and then, "Ay hindi father, hindi binabawi na po namin yung ano." "Ay okey, so maglingkod uli kayo bukas, okey." Yung pamilya wag niyo na intindihin dahil talaga pong gano'n ang kaniyang intindihin niyo na lang po at may edad na. Ayan, oh, yun po. So, may kanya-kanya pong pag-atake sa ano ng mga tsismis, pero sana, tayo wag mag-speak evil, wag maging, ano ba tawag dun, malevolent ang tawag nila, yung you speak evil, kung hindi benevolent, kung maganda lang sinasabi mo sa taong yun. At saka lahat ng lalabas sa ating bibig, nawa ipagdadasal natin na maging kaaya-aya sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon may tanong ako naman kay, Sister Rita ito. Kunyari may pinaglaanan mo ng oras, may Mhm. tao pinaglaanan mo ng oras, yung tao na yon tinulungan mong makapasok sa paglilingkod. Yung taong yon ay, 'pag may kailangan ikaw ang kinukonsulta, pero kalaunan yung taong tinulungan mo, siya pa mismo ang nag-cause ng sama ng loob, siya mismo pa yung hindi nakaunawa, siya pa yung nagsalita laban sa'yo. Meron bang gano'n kang karanasan sister? Sa haba Father ng paglilingkod ko, meron na akong Ay meron, okey. Eh, paano mo hinarap sister? Anong ipapayo mo sa ating mga tagapakinig? eh, sabi ko nga, kailangan kasi, ah, maging, yung bang hinahon,
napakahalaga yung hinahon, eh. Oo. Na kapagka handiyan na yung mga pananakit sa'yo, yung nakakasakit, parang sa akin lawakan yung ano, eh, lawakan yung pang-unawa dito sa Pangunawa. tao na 'to. Tama. Gano'n na lang yung ginagawa ko kasi maraming pagkakataon na talagang kasamahan ko, biglang magte-text sa akin ng haba-haba na ganito, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan, maraming sinasabi. Samantalang hindi niya nakita, hindi niya nabalikan yung pagkakataon na ano yung ginawa ko sa kanya nung time na almost almost nandoon na siya sa critical ng buhay niya na Ayun. sinugod na sa ospital, yung bang gano'n. Parang doon sa silakbo ng galit niya sa akin ay, nawala lahat yon. Parang hindi niya nakita yung Oo. mga ganoon na ginawa ko para sa kanya. So, baka meron siyang hinahanap sa iba na hindi niya nakukuha, kaya ang nangyayari sa akin niya ibinubunton, para bang Ah, gano'n, oo. parang May gano'n. gano'n So, din. gano'n ko na lang siya tinitingnan na kumbaga hindi ko na siya pinapatulan. Sabi ko nga sa inyo, ako bilang naging presidente, meron akong mga ganiyang mga na-handle na kasamahan. So, ang napakahalaga yung kailangan kailangan kong sayawan yung mga tugtog nila. Tugtog nung Ayun. matanda, tugtog nung bata, tugtog ng isip bata, kailangan So sister, kahit parehong kaliwa ang paa mo, kailangan mo silang sayawan? as much as possible Oo. sa Kumbaga yan. Oo. sa kaya kong gawin, Ayun. ginagawa ko. Pasensya ka na Pao Pero at medyo malalim ang matalinhaga yung mga pinag-uusapan namin. Sabihin nun ay, kahit di ka marunong sumayaw, sayawan mo. Sayawan. Sayawan mo kahit na mahirap or mm, challenging ay, umano ka lang, sabayan mo lang siya, 'yan. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating keywords. Pipili po tayo ng isang keyword and then sasabihin po natin kung ano yung maikling meaning noon. Brother Pao, anong keyword mo? Ako, ito yung palaging sinasabi natin sa parokya ng UST, sa Santissimo Rosario, no? Yung word na kasantissimo na pinauso natin dyan. Bakit po? No? Ang paglilingkod sa simbahan ay kusang loob na ginagawa natin nang walang iba tayong hinahangad, kundi ang mapalapit tayo sa Panginoon at ilapit natin yung mga tao sa Diyos. No? Maging mapabanal natin sila, mapabanal ang ating buhay, at maging inspirasyon tayo sa iba para yung paglilingkod natin ay may kabuluhan. Thank you. Kay Sister Marisa, ano pong Sa akin, keyword ninyo? kababaan ng loob. Napakaimportante yan bilang isang tagapaglingkod sa simbahan. Dahil kung walang kababaan loob, ay hindi natin magagampanan o maisa sa buhay kung ano man yung nire-represent natin sa ating buhay bilang tagapaglingkod. Mm. Ako naman ay ko ay karunungang sumayaw. Kailangan 'to si Sister Rita nagsabi niyan ha, marunong kang sumayaw sa, Tugtog sa na rin. tugtog ng panahon kahit nakaliwa yung paa mo, pero sumayaw ka dahil tinatawag ka ng Panginoon para maglingkod. Sister Rita, keyword mo? sa akin ang keyword ko yung kapatawaran. Hmm. Simple lang, kasi ako pinatawad ng Diyos. So, kailangan din na ako'y magpatawad. Gano'n lang po, 'yun lang. Mga kalakbay sa simbahan, hindi lang po kamay ang napapagod sa paglilingkod, pati po puso rin. Ngunit kapag ang sugat ng puso nanatili na nakaalay sa Diyos, ang sakit ay hindi nasasayang. Ito ay nagiging bahagi ng pag-ibig na nagpapabanal. Maraming salamat kay Sister Rita, kay Sister Marisa, kay Brother Paulo, at ako po si Father Louis Coronel. Makita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Usapang Usapang K. K. Okay. Usapang K.